Alamin na natin sa mga holiday, mga special permit. Makakadagdag ba yan sa traffic pa? Oo, tingnan natin. Narito ang ating chairman ng LTFRB, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Chairman Teofilo Guadis III. Chairman Guadis, magandang umaga. Good morning, sir. Magandang umaga po, Igan at Ma'am Connie at sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood po sa atin. Ayan. Christmas wish ko, wala nang extension na deadline. Pang-siyam na yata yan, Chairman. Wala na po. Wala na talaga. Wala na. Pero hindi po, sa Igan, wala na hong maniniwala sa atin pag magbibigay pa ho tayo ng extension. Tsaka sobra-sobra na pero naman yung ang siyam. gusto nung mga hindi nakahabol pa rin, kasi ang balita namin doon sa mga dati nang nag-consolidate, umaalis daw yung mga driver. Baka pwedeng payagan na raw na sila na kumuha uli ng prangkisa nila, Chairman. Ano, may mga ganun bang usapin? May mga nagsasabi na may mga nag-consolidate at alis po. Ay, naku, nawawala si Chairman. Paki-consolidate nga natin yung mga telco natin. Baka Ito na naman tayo. Bakit pa natin naaabutan tayo, no? Johnny Na bad Kaan signal. at Gerard Chin. Lagi daw nakasubaybay, sabi ni Mon. Hi! Mon Samson, kapi-kapi na. Ayan. Good morning po sa inyo. Mga taga Manila Bulletin, good morning po. Hello. Hello, Ayan na, Chairman. Ayan na. Opo, okay. Malinaw na po. Malinaw na. Kaya lang, Okay. ano po ba yung ating solusyon? Doon sa sinasabi pa rin ng iba daw na hindi po sila nakapag-consolidate pa at baka meron silang huling hirit. Naku, Ma'am Connie, yan yung mga nagsasabi nung unang extension hanggang sa pang-siyam na extension. Sila pa rin yun. Isang sinasabi, hindi nag-consolidate. Talagang hindi na po sila sasama siguro. Dahil napakarami ng extension in a span of 4 years. And yet, hindi sumasama. Talagang wala hong balak sumama yung mga yan. Pero kunyari, sila ho ay nakaproseso na, no? Okay na yon, safe na sila. Kung nakalodge na sila. Po, basta nag-file lang ho kayo ng inyong petition sa LTFRB. In fact, sa last day ho na nag-work ho kami. Sa NCR ho may about 1,000 ho yung between 5 o'clock to 6:30 ng gabi. Humabol. Nandun po ako sa NCR. Humabol po. Ito yung sinasabi nating Pinoy last minute style. Ayun. Pero yung nabigay ba yung libreng pakrudo ninyo, 'di ba? Doon sa magpapa-consolidate, lahat ba 'yon? Wala bang kasi may mga nagrereklamo hindi lahat nabigyan? Ma'am, sa ganang amin naman, nabigyan lahat yung nasa listahan. Siguro po dahil bago silang miyembro ng kooperatiba, dapat muna silang magpalista doon sa kooperatiba bago namin ho sila bigyan. At that 10,000 pesos po yung fuel subsidy ng bawat modernized jeep. Okay, so basta nasa listahan nabigay lahat? Opo, ma'am. Okay. Bakit, Chairman, may nakikita pa rin ng luma smoke belcher ng mga jeep? Kala ko ba modernization na tayo? Ay naku, Igan, yan yung mga hindi nag-consolidate ay, ba nakakabiyahe? Pa nilang bumiyahe. Marami na ho kaming na-impound na ganyan, pero tila marami pa rin hong lumalabas. Number 2, Igan, yan yung mga nag-consolidate po na pinayagan namin and we gave them a certain amount of time para ayusin yung mga sasakyan nila. Kasi hindi naman ibig sabihin, pag sumama ka po sa kooperatiba within the same year, magpapalit ka ho. You're given at least 3 years to do that. Kasi so kung hindi sila bumabiyahe po, yung ilang mabuhay lanes na nakikita ko, nakatenga na po yung mga jeep na luma eh. So nakakasikip din po sa mabuhay lanes. Nandun yung mga din, nakaparada. Hindi nakakabiyahe din naman ito na pampaserong jeep na hindi sumama sa consolidation. I-check ko po yan, Igan. Salamat po sa inyong informasyon. Papupuntahan ko po sa mga enforcement namin. Pwede po bang malaman po, Igan, kung saan po yung area yan? Dito ho sa may Roses yung ilan po yung sa may Anonas. Sige po at within an hour po magpapadala na ho kami ng mga patrol namin within those Pero areas. Pero pwede ho ba sabihin na kahit luma at smoke belcher kasama sa consolidation?
kung nag-consolidate kang, ibig sabihin, may intention kang sumama sa programa ng gobyerno. Na? However po, yung registration, Igan, remember, Oo. dadaan po yan sa LTO, yung tinatawag nilang Smoke Emission Testing Center. Ang Kung roadworthy tayo pa. kung bakit ho nakapasayan sa mga emission testing centers po ng LTO. Okay. Siguro yan ang isang bagay na pagtutunan ko ng pansin. Okay, sabi nyo nga last minute ang Pinoy. Sa 3 taon po napalugit para mapaganda, 'di ba, yung modernization kasi meron sila 'di ba? Starting pa lang ito, kumbaga ganon. 3 taon pa pwede silang magbagong buhay. Ganun ba 'yon? Opo, Ma'am Connie. To give them time naman para mag-ipon, hindi yung individual kundi yung kooperatiba at maghanda para sa pagbili ng mga bagong sasakyan. We gave them sufficient grace period. Not to mention na, Ma'am Connie, na bawat sasakyan na bibilihin nila may katapat na subsidiya from the government worth 350,000 pesos. Okay. So by 2027, dapat wala na tayong makitang kakarag-karag na talagang smoke belchers na mga sasakyan na pampubliko. Ang timeline ho namin kasi gradual po ang phasing out. At least 40% po ng mga sasakyan to 50% po dito sa Metro Manila, mga modernized na po ng mga sasakyan. Kailan po? Yan. Mga by 2027, ganun ba? 2027, 2028. Yes po, Ma'am Connie. Okay. Yung Chairman. pag-i-issue ng special permit pala, partner. Sige. Yun muna, Chairman. Ngayon bang holiday season, magdadagdag tayo ng mga babiyahe para po ma-servisyo ng ating mga kababaeng pauwi sa kanilang mga lugar? Ay, opo, Igan. May sa mga probinsya po or sa Metro Manila, nag-i-issue po kami ng special permit sa mga buses na papunta ng probinsya. Halimbawa, may mga probinsyang kinakapos ng mga buses during Christmas season. Yung mga ibang buses po ng kumpanyang yan, binibigyan namin ng special permit para bumiyahe kahit hindi nila rota para lang mapuluan po yung mga umuwi sa probinsya. Mga ilan ho yung special permit na yan ngayon, Chairman? Last time we gave as much as 1,200 special permit. Okay. Noong huling holiday po natin, that's November 1. Apo. We expect more than that. Ang ginagawa ko po, Igan, is para hindi ho kapusin, doon mismo sa mga major terminals like PITX, may opisina na po kami doon. Pag kinapos si bus company, pupunta lang ho doon sa opisina namin, ay yung sa mga major terminals, doon na ho kami nag-i-issue ng special permit. Okay. Chairman, anong pag-asa nung 60 pesos ba yun na flag down rate na hinihingi ng mga taxi? Malabo hong mapagbigyan. Unang-una po, 2 beses na po namin silang napagbigyan. From 40, nag-petition sila ng 60, binigyan namin ng 45. And from 45, nag-petition sila ng 55, sabi ko 50, pero eto nang huli. Dahil masakit din po sa busa ng mga mananakay. Okay. Pero Chairman, bukod dyan, napipilitan tuloy silang wag na mag-metro. Ako mismo, binibiktima. Di ba, kwento ko sa'yo, Mare, from PITX to Terminal 2. Kontrata na lang. Ay ibaba yung metro. Sabi ko, ibaba. 2 na yung napalagpas ko. Yung isa, dahil kinokontrata ako 300 pesos PITX to Terminal 2. Yung isa 200. Parang nawawalan ka tuloy ng pag minetro choice, mo, Chairman, mababa naman. Kaya lang pumayag na kami kasi kakaawa na rin minsan na umaaray na rin sila doon sa ilang mga TNBS yata, ano? Igan, number 1, may mga taxi naman na naka-TNBS. Pangalawa po, na-factor na po namin yan. May competition po yung Igan. Hindi naman basta-basta binibigay yung hinihingi nilang increase. Na-factor namin na hindi po sila malulugi kahit may traffic. Actually, yung dispatcher, nagagalit nga sila pag sinasabing hindi bababa yung metro. Sinasabi naman dispatcher. Ay, opo. Kasi bawal po yun. Opo. Pasan ba pwedeng, kasi alam mo, pagka ganito hong gipitan, parang feeling mo, sige na lang, 'di ba? Na, para bang nalalagay ka rin sa alanganin, 'di ba? Lalo na kung walang masakyan. Paano anong sasabihin ba at saan magsusumbong kung ganyan ang mga driver na naniningil ng kontrata? Plan isnabero. Mga isnabero, mga ayaw magsakay.
Nagka-cancel ng, pati mga nagka-cancel daw ng Connie, TNVS. Sir Igan, meron ho kaming number sa aming website na kung saan po pwedeng mag-sumbong. I-identify lang ho nila yung number. Dalawa lang ho, yung plaka at saka yung time of the incident po. From there ho, we take the cue from there. At marami na rin ho kaming mga nasususpending mga taxi operators. Ang first offense ho niyan is 5,000 pesos po. Wow. Sa second offense is 10,000 plus 1 month suspension ng unit na gumawa po nung pangungontrata. Kabisado niyo ba yung number, Chairman? Ibigay ko po sa inyo mamaya. Para ma-announce namin. Okay. Opo. Paki-confirm naman to, si 8624. Talaga ba magdadagdag daw ng 5,000 TNVS? Ay, Igan, oo. Remember... Naku, wala nang lugar sa kalye Ano ba po. yun? Oo. 400,000 araw-araw daw po bumabiyahe, sabi ng MMDA Chairman. Igan, ang TNVS sa Metro Manila is only about 30,000. As of last head count namin. Ang capacity po ng Metro Manila, base po sa pag-aaral namin, is 65,000. Nasa kalagitnaan pa lang po kami. Number 2, Igan, yung mga TNVS, hindi lahat yan full-time na bumabiyahe. About 40 to 50% yan. Part-timers lang yung nasa trabaho, pag-uwi, gusto lang kumita ng konti. So, sila po ay nag-i-enroll as TNVS. So, tansyado naman po namin yung number at any given time ng TNVS kasi may GPS kami sa office na nagmo-monitor po kung ilan ang TNVS na bumabiyahe dito po sa Metro Manila. So, hindi sila makaka-apekto sa grabing trapiko na natin? Opo, makaka-apekto po yan. Pero, Igan, remember ho, itong mga TNVS are already existing motor vehicles na kino-convert lang ho nila into TNVS. Most of these are private vehicles po ng mga taong may mga sasakyan na gusto lang mag-sideline. Okay. 5,000 5,000 ang dadagdag. 5,000. Okay, so traffic ulit lalo. No? Sir, ito naman, yung sinasabi nga nila na magsumbong dun sa inyong hotline. By the way, ang hotline po na nakita namin dito is 1342 at 24/7 po yung hotline number ng LTFRB. Kaya lang, paano ba yan? Kasi sinasabi ng iba, nahirapan naman sila magsumbong kasi papatawag pa ninyo, 'di ba? Para syempre may balansyadong pagre-report. Ma'am, unang-una po, pag pinatawag naman po sila, hindi naman sila kailangan pumunta sa opisina. Okay. Tatawagan lang po namin sila sa telepono para i-validate po kung yung pinadala nga ng nilang report is confirm po yun at sila po yun. And then we take the cue from there. Mabilisan lang po yan, ma'am. I see. So wala dapat maging problema. Kaya lang, paano naman daw mababalanse naman on the part of yung mga taxi drivers? Paano kung nagalit sa kanila at pag-imbentuhan sila? Ma'am, meron ho kaming investigation team naman dyan na gumagawa ng paraan para malaman po. If we have doubts po, pinupuntahan ho namin yung nag-complain para hindi sila maabala and then we take their personal account or dun sa nangyari. Okay. May mga reklamo rin sa mga TNVS yung nagka-cancel. 'Di ba? Yung bigla kasi ayaw nila nakikita. Unlike yung dati ho kasi. Sana ipinapasa sa iba, hindi. Kasi itong problema sa TNVS natin, nakikita kung saan yung ruta. Tapos pag nakita nilang traffic, kina-cancel. Magkaka-record siya nun. Ganun ba yun, Di ba, Chairman? Baka alisin siya sa listahan ng tatawagan. Nako, Ma'am Connie, that is one of our existing problems right now ho. I have to admit. Pag nakikita nagka-traffic, ang ginagawa ng mga ibang TNVS, sina-shutdown nila yung system nila. Which is the reason ho kaya nagkakaroon ho tayo ng kakapusan sa mga sasakyan. So we will take this one up with the existing TNVS sa Metro Manila po. Opo, sana dapat. Mabigyan kami, mas lalo nitong Pasko po, marami ho naalala ko dati, yung isang transport app, no? Hindi nila nakikita kung saan yung ruta eh. Yun yung kaibahan dito sa pumalit sa kanila, 'di ba? Kaya dati convenient dahil hindi na nila pwedeng hindi i-accept, right? Wala rin syempre kontratahan, andun na lahat, 'di ba, na nakikita mo sa app.
kung anong presyo, yun na yun. Although may surcharge din minsan pagka peak hours. Pero at least hindi ka na parang nabibigla. Hindi ka tulad kapag ganito ho na sasabihin sa'yo kontrata na lang. Paano kung aayusin yon at saka yung dun sa issue po ng app mismo, pwede bang sabihin na dapat di nakikita nung TNVS driver kung saan yung ruta para wala silang rason para hindi i-cancel nila? Ma'am Connie, dapat po alam din ng TNVS driver at alam din ng pasahero yung rota at saka yung amount po. And on top of that po yung mga TNVS, hindi po pwede mangontrata dahil nasa app na po yung payment at nagbabayad sila through the application. Okay. Okay. Chairman, eto lang, may pahabol lang si Caramon, presidente ng Majoda, Perfecto Josue Jr., nagre-request daw po ng dialogue sa inyo, Chairman. Nahirapan siya makipag-ugnayan sa inyong tanggapan. Baka pwede naman daw po. Ayaw po, Igan. Anytime naman po, baka pwede sila nitong Huwebes o Biyernes po. Ayan. Antayin ko po sila sa opisina namin. Okay. Bandang hapon po. Okay. Most welcome po sila. Ayun po. Majoda, President. Ito naman, meron tayong Viber po ng LTFRB, no? 0956-761-0739. Yan po ang inyong, pwedeng, may sasagot naman po dyan, di ba? No, Viber. Meron po. 24 Okay, sige hours po. po yan, Ma'am Connie. Okay po. Sinisiguro lang. Thank you po sa oras Thank you ninyo. po. Ingat po. Salamat, Igan. Salamat, Ma'am Merry Connie. Christmas. Happy holidays po. Yes, Happy happy holidays. holidays, sir. Ingat, Ingat po kayo. Chairman Jopilo Guadis III ng LTFRB, sa mga biktima ng kontrata o kaya hindi kayo napapasakay ng taxi, o isulat nyo to. 1342. 24/7 LTFRB hotline yan. 1342. Ang Viber 0956-761-0739. Ulitin po natin, 0956-761-0739 ang hotline ng LTFRB sa Viber.